Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Mia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is October 15, 2025 and our topic is all about kamusta ang spiritual health mo. So our concept is all about trichotomy. So ang trichotomy ay nagtuturo na ang tao ay may tatlong bahagi: katawan, kaluluwa at espiritu. So ang katawan ay tumutugon sa physical na mundo. Ang kaluluwa naman ay may kinalaman sa ating pag-iisip at damdamin, at ang espiritu ay ang bahagi nating nakikipag-ugnayan sa Diyos. So, mailan ding nagtuturo ng dichotomy na nagsabi ang tao ay isang buo, ngunit may dalawang aspeto, katawan at kaluluwa or espiritu. So, sa aninmang pananaw is ipinapakita nito na tayo ay nilikha ng Diyos na may physical at spiritual na dimension, kaya mahalagang alagaan pareho. So our Bible readings for today is all about 1 Thessalonians chapter 5 verse 1 to 3, ASND version. Naway lubusin kayong pabanalin ng Diyos na nagbibigay ng kapayapaan, at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang inyong espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. So, dako na tayo sa ating teaching. So, immaterial. So, hindi physical. First, spirit is the mind and emotion of a person. So, ang espiritu ay ang bahagi ng tao na nakikisalamuha sa Diyos at nagbibigay ng direksyon sa ating damdamin at isipan. So, sa pamagitan nito is naunawaan natin ang katotohanan ng Diyos at nakikilala natin ng mas malalim. So, ang isang malusog na espiritu ay nagbibigay ng kapayapaan at gabay sa ating buong pagkatao. Second is soul refers to the life of a person. So, ang kaluluwa ay sumasaklaw sa ating pag-iisip, damdamin at kagustuhan. So, ito ang ating personalidad. Ito ang nagtatakda kung paano tayo nagmamahal, nagagalit at nagdedesisyon. So, kapag ito ay inaalagaan sa pamagitan ng pananalangin at salita ng Diyos, nagiging matatag tayo sa harap ng mga pagsubok. And lastly is yung material, which is yung physical. So, our body is the physical aspect of our person, of a person. So, ang katawan ay tahanan ng ating kaluluwa at espiritu, dahil ito ang ginagamit natin sa paggawa, pagkisalamuha, at paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. So, kaya dapat natin itong alagaan sa pamamagitan ng tamang pahinga, pagkain, at malinis na pamumuhay. So, ngayon dako na tayo sa ating application. So, yung first application is care for the physical needs of the family. So, yung pagpapahalaga sa physical na kalusugan ng pamilya ay pagpapakita ng pagmamahal. So, dapat nating tiyakin na may sapat na pagkain, pahinga, at kaligtasan ang bawat isa. So, sa ganitong paraan is nagiging instrumento tayo ng Diyos sa pag-aalaga ng kanyang mga nilikha. Second is consider the spiritual health of your family. So, syempre, hindi lang katawan ang dapat pinapakain natin, kundi pati espiritu natin. So, dapat nating kayatin yung mga pamilya natin na manalangin, magbasa ng Biblia, at dumalaw sa mga pagsamba. So, kapag spiritual na malusog ang ating pamilya, is mas nagiging matatag ito laban sa tukso at problema. And lastly is consecrate yourself for God's purpose only. So, ang ating buhay ay dapat ialay natin sa Diyos bilang banal na handog. So, ibig sabihin nito, iwasan natin yung mga kasalanan at mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Sa ganito kasing paraan is nagiging karapat-dapat tayo sa mga layunin ng Diyos sa ating pamilya at komunidad. So, ngayon dako na tayo sa ating last part of our discussion. Our discussion talks about what is the importance of caring for your family's physical and spiritual health. So, mahalaga ang pag-aalaga sa physical at spiritual na kalusugan ng ating pamilya, dahil ito ay nagpapakita ng kabuuang pagmamahal ng Diyos sa atin. So, kapag ang katawan ay malusog, nagiging handa tayo sa paggawa at paglilingkod. So, kapag spiritual or spirito naman ang malusog, is nagiging matatag tayo sa pananampalataya at mas nagiging mapayapa ang relasyon sa loob ng tahanan. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa katawan, kaluluwa at espiritu ng iyong pinagkaloob. Lord, turuan mo po kaming alagaan hindi lang ang aming physical na kalusugan, kundi higit sa lahat ang aming espiritual na buhay. Lord God, naway maging sentro ka po ng aming pamilya at gabayan po kami sa araw-araw upang mamuhay ng may kabanalan at kapayapaan. In Jesus' name we pray. Amen.